ang topic natin for today ay get out to get in. Grabe, yung topic na to, napaisip ako kasi ito yung binigay ng guest natin for today. Bakit parang taliwas naman yung pag-uusapan natin? Kailangan mong lumabas para makapasok ka. Tama naman, di ba? Bago ka pumasok ng pintuan, dapat nasa labas ka. Pero ano nga ba yung malalim na dapat nating pag-usapan regarding sa get out to get in? 'Di ba? So, meron tayong mga, yan, sabi ni Tita Zali, woohoo, get out to get in. Lumabas ka muna bago ka pumasok. Gabi, holding ko nag-iisipan, bakit kailangan mong lumabas? Saang aspeto kailangan natin lumabas? Pero alam nyo ba, in the aspect of God, meron kasi ang Diyos na pamamaraan niya na kailangan nating makapasok doon sa purpose niya. May mga life choices tayo sa buhay nung may mga life choices tayo sa ating buhay na nakapag-make tayo ng decision at kailangan nating makapag-get out. Kailangan natin makapag-get out para pumasok doon sa napakagandang plano ng Diyos para sa atin. Parang halintulad nga lang doon, sabi sa salita ng Diyos, 'di ba? Sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So ibig sabihin, hindi lahat ng tao, it's not easy to enter dun sa pangako, dun sa promised land ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos sa Mark 10 verse 15, truly, truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Wow! So, meron tayong gagawin para makapasok tayo, makapag-get in tayo. Sabi sa salita ng Diyos, we need to receive the kingdom of God. We really need to allow God to move in our life para makapag-get in tayo. Sabi rin po sa Ephesians 4 verse 20 to 24. Itong verse na to, ito yung sabi dito, we need to get rid of it. We need to put off our old self for us to get into a new life. So, napakahirap sa isang tao ang mag-get off, mag-put off, lalo na sa mga nakasanayan natin, di ba? So, lalo na sa mga lifestyle or habit, mga ginagawa na nating paulit-ulit. Pero ang Diyos, God wants us to experience, to get into a new way of life na pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Sabi sa Ephesians 4:20, a new way of life, a God-fashioned life, a life renewed from inside, and working itself into your conduct as God accurately reproduce His characters in you. So, ngayong hapon na ito, mapakikinggan po natin ang ating guest. Papaano nga ba siya nag-get out to get in to a new way of life na inilagay ng Diyos sa buhay niya. Kaya mga kaabangers, maging excited tayo this afternoon kasi mas lalo pa natin malalaman what is the importance of getting out into getting in. Kaya, subaybayan natin ngayong hapon na ito ang ating guest for today. Sa mga hindi nakakaalam, isa din siyang Ramos. Kung ang guest natin ay si Pastor Phil Ramos. Baka naman connected silang dalawa. Bakit sila ng same na surname? Malalaman natin yan mamaya. Kaya, wino-welcome ko na si Sister Rachel V. Ramos ng Good afternoon. Pangasinan. Good afternoon po. Hi, good afternoon, Sis Ria. Good afternoon, ate. Kumusta ka dyan? Sige nga, pwede mo nang batiin yung mga kaabangers natin for today. Ayan. Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay. Good afternoon sa mga abangers ba ang tawag sa kanila? Sa aming mga kaabangers. Yan. And good afternoon din kung may mga nanonood na friends and from church, family. Yan. Pwede pong mag-shout out, Sister Ria. Yes, go on. Shout out kay
Dr. Army Yuson, and Army's Travel and Tours and Bright Minds and Winners tutorial. Shout out sa Royal Priesthood in Christ Ministries Incorporated. Yan, sa lahat po ng ating mga brothers and sisters na nanonood sa atin. Tayo po ay makarinig from the Lord sa hapon na ito. Ayan po. Yes. Good. Ang dami mong binate, ate. Parang may nakalimutan ka. Wala ka bang special song mo na kailangan batiin? Kay Pastor Fillmore. Kay Pastor Fillmore na aking husband. Ayan, nandito na nakikinig. Nakikinig sa tabi ko. Mga kabards, alam nyo na, hindi single yung guest natin for today, ha? Asawa siya ng ating guest kahapon, si Pastor Fillmore. Ang ganda ng ating guest. May nag-comment po dito, sabi ni Tita Zali, kamukha nyo daw po si Pastora Pat Banikid. Talaga? Opo, malalaman nyo na lang sa susunod na araw. Ayan, sabi ni Pastora Lake, kaganda naman ng ating guest. Yes. Parang ang bata nyo pa po. Yan nga po yung sabi nila. Yung mga tinututoran namin, sabi nila 20 plus. Sabi ko, no? I'm turning 40. Ha? Nagulat ako. Pati ba sinabi yung age nyo? Grabe. 40 kayo? Malapit na po. Mas Okay. matanda po kay Pastor Fillmore ng months. Okay. Nagulat po ako doon. Hindi po halata na pa-40 na po kayo. Mukha lang po kayo nasa 20s. Parang magka-age lang po tayo, ganun. Ayan, picture! Ang ganda naman talaga. Sabi, Tito Richard, makaka-relate din daw siya kasi ka-age ka daw niya. Wow. Oh, nice. Hindi po, nagbibiro lang po siya. Young at heart. Young at heart. Sige po, Ate Rachel, Sister Rachel, pwede mo ba kami kwentuhan about your life? Sino ang iyong parents? And paano po kayo pinalaki nung bata po kayo? Alright. Sige, hello to everyone. Mga pala si Sister Rachel Ramos, and I am married to Pastor Fillmore Ramos, yung kahapon na guest. And I'm so privileged na kapag-share po sa ating mga viewers today. And I was born nga pala sa Pasay City, yan sa Manila talaga ako pinanganak. And preschool ko doon ko ni-spend. And my parents are from Pangasinan. Yan. Engineer po si Daddy, civil engineer. And then my mom was a nurse turned teacher. Ayan. Pero si Daddy ko po ay isang OFW. So ever since na nagkaroon ako ng consciousness, my dad would usually visit us once a year lang po. Parang Santa Claus lang, minsan lang sa isang taon namin siya nakikita. And dala-dala niya yung mga gifts niya. Ayan. So usually, ang kasama namin talaga na growing up is my mom. Siya yung tumayo na nagdisiplin sa amin. Siyempre, di nawala dyan yung mga tsinelas. Si father ko namimingot yan, nangungurot. Ayan. So, hindi pa kasi uso dati yung yung kunting lang sa'yo, child abuse agad. Wala yun. Kailangan matatag ka talaga. And then my dad, whenever he comes home, takot na takot kami sa kanya because syempre hindi naman namin siya gaanong kakilala dahil hindi namin siya kasama. Namamalo din si father ko eh. May din yan, may belt din yan na mahaba para mag-discipline sa amin. And we are 3 in the family. Pero yung kasunod ko kasi na bunso, I'm the middle child. So I have a brother who's 5 years my senior. And then ako yung pangalawa. And then my sister came 9 years after me. So matagal. Matagal ang layo. She was a menopausal baby. Kala nga namin, 2 lang kami all throughout eh. Nagulat kami, nabuntis si mami nung bandang 40 plus. Kahit siya nagulat siya. Meron pa. Yan, isa siya menopausal baby. Tapos si mother ko kasi, nagnegosyo din siya dito. Actually, ang business niya canteen.
Ang galing. Malilit pa lang kami kaya masilig akong magluto. Nakuha ko sa kanya ata. I grew up in the kitchen na nangingialam gumawa ng pansit, ng lomi, ng spaghetti, ganyan. 4 years old pa lang ako, pinapagawa niya na ako ng pancake. Wow, Binabad 4 years old. yes. Binabad niya ako sa kusina talaga. That's why I love being in the kitchen. Yan, I feel comfortable in the kitchen. Ayan. So, and then businesswoman ito si mother ko, then my dad, yun, nagpapadala siya sa amin. At And then, sorry, sorry? tanong ko lang, sinabi mo kasi once a year lang umuuwi yung dad Yeah. mo. Nasaan po siya nung panahon na yun? Ayun, nasa Jeddah, Saudi Arabia. Ah, So, yeah. dun siya nag-civil engineer sa Jeddah. Doon siya nag-practice ng civil engineer niya sa Saudi. Tagal siya doon. Oo, easy. How's life, ate? Kumusta yung buhay mo na minsan mo lang makita yung tatay mo? Ano, pag nainggit ka doon sa mga friends mo na kasama nila yung buong family nila, like, pag family day, kasama nila yung dad nila, mom nila. Ako parang mommy ko lang yung nandito. So, like, wala akong dad. So, hindi ko naranasan yung makipaglaro ka sa daddy mo, yung umupo ka sa lap ng daddy mo, walang gano'n. Growing up, wala akong gano'ng memories talaga. Oo, mahirap din, wala kang father figure. Yes, no one to defend you from things na, 'di ba pagka sa school, halimbawa may nang-away sa'yo, sumbong ka sa daddy ko. I have no one to defend you. That's why you have to learn to defend yourself. So, ate, growing up, dahil wala kang father figure, hindi ba naging mas tough ka? I Lumaki? think, yes, yes. Naging tough talaga ako. Kasi kapagka merong potential bully, Mm. yung kapag inaasar-asar ako, talagang lalaban talaga ako. So, I had to. ano ka talaga, tough girl. Medyo tough, oo. It's not easy to make me cry. Hindi ako madaling umiyak. Siguro naging effect nga niya yun. Pero looking back, na-realize ko na meron palang ano yun, effect sa bata. Mm. Oo. And then kasi anong tawag nito, nung 12 years old ako, sumunod si mother ko sa Saudi eh. Together with my youngest sister, yung sister ko na bunso. So, naiwan kaming dalawa ng brother ko dito sa Pangasinan. Nasa Pangasinan na kami nun eh. Because after yung lindol, 1990, wala pa most of Ako ng wala. mga kabataan doon, di pa nila alam. Nung pumutok yung Pinatubo, that was 1990, yung Okay. ashfall sa Manila, grabe, ang dilim ng Manila during that time, tsaka nag-earthquake ng malakas. First time ko nakita yung mga tao lumabas sa streets and they were all praying, as in they were all kneeling down, Mhm. praying to God. Feeling namin talagang kataksan na ng mundo nun. After the 1990 earthquake, nag-decide ang parents ko na maybe we should go back Pangasinan. Maybe it would be safer. Mm. We would put the kids there. Kasi nakita namin yung effect sa Manila nung talagang bitak-bitak yung daan namin eh. Nagbagsakan pati yung mga ilang bahay. Kaya takot sila. That's why nirelocate kami dito. Mm. Tapos yun nga, and after how many years, when I was 12 years old, my mom and my younger sister sumunod sa dad ko. Naiwan kami ng kuya ko dito. Dalawa lang kaming nabuhay dito. So, buong high school years ko, kami lang dalawa. Aha. Mas tough pa rin yun. Kasi syempre, I mean, dalawa lang kami. Minsan, si brother ko pa nasa labas parate. So, I had to do it on my own, everything. Sorry, nasan po kayo nung kapatid niyo yun? Dito sa Pangasinan? Pangasinan. Nag-relocate na kami ng Pangasinan. So, Tapos yung parents niyo po, at the age nasa of 12, 12 years old. Nasa Saudi na sila, parehas. for starting, saglit nyo lang po talaga nakasama yung buong family. Yes. Tapos iwan kayo from 12 years old Until, onwards. Wala po ba oo. kayong mga kasamang relatives? Wala. Wala akong kasama relative. Paano kayo nabuhay paano, you have your own freedom at a very young age. Ano yung mga usually na ginagawa nyo? Ikaw, ate, Yes.
Yes. Nung una, wala yung dad mo. Ano yung mga, maano ka ba? Dahil tough girl ka, may mga kapilyuhan ka ba nung kabataan days? Younger days? Now, sis, most of the time, kasama ko friends, as with my friends. Kasi, you feel lonely, uwi ka sa bahay na walang laman. Mm. Diba? You're alone at night. Hinihintay ko yung brother ko kasi my brother also goes out with his friends kasi wala kang dadatnan sa bahay. Wala kang kakainin na home cooked meal. Oh. Diba? So, you go to your friend's house na may mga ganun na nakikikain ka doon. Minsan, makikitulog ka na rin doon para lang ma-feel mo na meron kang family kasi hinahanap mo yung belongingness sa isang pamilya. Mhm. So, very, very blessed yung mga bata na umuwi sa isang house na kumpleto kayo doon. You have your parents with your siblings with you. Kahit gano'n sila kagulo, gano'n sila ka-stricto, mas mahirap pa rin mag-isa. Lalo na sa gabi. Hirap mag-isa sa gabi. Naalala ko tuloy yung mga nights na yun. Ang hirap. Talagang pinagpipray ko na, Lord, kahit na araw-araw akong pagalitan ng parents ko, basta kasama ko lang sila. Grabe. May fear kasi na baka mamaya may pumasok, may intruder, di ba? You don't know. Lalo na alam ng mga tao dito na wala kaming mga magulang dito, kami lang dalawa. Okay, ate, ilan yung age gap nyo ng kuya mo? 5 years. 5 years. Medyo Aha. may edad na siya nun. Mas may edad na siya. Aha. Teenager siya nun. So He yung loved going out. So ikaw, ate, hindi niyo ba inabuso yung freedom nung mga younger days nyo? Thank God. Thank God naman at hindi naman ako anong tawag nito, nag-rebelde or anything. I just want to be around with my friends lang talaga. Buti naman yung mga kaibigan ko kasi mga classmates ko rin sila. Buti naman okay naman sila. They came from good families din. Raised them well. Kaya hindi kami yung parang we get out, we get drunk, parang ganun, no. Kumakain lang kami, mahilig lang kami kumain. So ate, ever since elementary life, friendly. So baka naman nag-run ka ng mga ano ba yun? School student org? Something like Okay. So, nung elementary ko nga pala, dito rin sa Pangasinan, uh-huh. sa Edna School of San Carlos. It's a private school. Tapos kukonti lang kami sa isang class. One section lang kami. So, very close kami ng mga classmates ko. Well, grade 1 ka, one section. Grade 2, hindi pa, 2 sections, sorry. One sa umaga, one sa hapon. Ang pang-umaga kasi from 7 a.m. to 12 noon. And then, susunod yung mga panghapon, gagamit ng classroom 1 to, I don't know, maybe 5 p.m. Sila yung susunod. So, makulit kami nung elementary. The usual, laro ng laro, Jackstone, yung mga laro namin dati, luksong baka, luksong tinik, chopsticks. Naglalaro pa ba kayo nun? Marian, yung chopsticks. Chopsticks, chopsticks. Wala kasing gadgets. Lumaki kami walang gadgets. So, whatever you have, you do with it. Tapos, yung mga santan na pinagdidikit-dikit. Oo, yun. Tapos, gagawin ng necklace, gagawin ng bracelet, gagawin mo sing-sing. Tapos, yung luto-lutuan na Dahon. kukunin mo yung buhangin, tapos mga dahon-dahon. Yung buhangin, yung pepper, yung dahon-dahon, i-chop mo, ilalagay mo sa pot. Yun yung mga laruan na yun dati. Habulan, very physical. So, paminsan-minsan nagbo-board games. Meron na kayong mga board games before Scrabble, Monopoly, mga ganyan. So, yun yung mga games namin. Yep. Pero, hindi pa naman ako nag-school officer nito kasi I was focused on playing. Gusto kong maglaro. And then, singing, yan. Yes. Pumasok ako sa singing contest. Na-discover kasi nung growing up kasi, nung nasa Manila pa ako, oo nga pala, I was a Seventh-day Adventist before.
So, ang mother ko is Seventh-day Adventist, yung mga nagsisimba tuwing Sabado. Mhm. Sabbath keepers, yung mga yan. So, ang musical instruments lang namin sa church ay acoustic guitar and acoustic piano. Wala nang ibang instruments na pwede. Walang drums, no loud noises. So, itong si mother ko, pinasok niya ako sa piano lessons para daw makatugtog ako sa church. Mm. And then, pinag-voice lessons niya ako para makapag-lead daw ako ng worship. Ang pag-lead po ng worship namin sa SDA, hymnal, parang Ah, baptist. Tapos magbibit ka. ah. Ayan. So, ibang-iba sa Christians, talagang full band tayo. May bassist, minsan may saxophonist pa tayo. Opo. Pero sa SDA or sa Seventh-day Adventist, dalawa lang talaga yung instruments namin. Kaya doon ako pinasok ng mother ko sa singing school and sa piano school. Never thought na piniprepare pala ako ng Lord. So early on pa lang, meron ng mga seeds na ipinlant ang Lord sa akin. Kaya marunong ako kumanta. So when I entered sa elementary, try ako mag-join sa mga singing contests. And then Nanalo. also hindi nanalo, may mas magaling eh. May magaling sa classroom namin eh. Yun talaga, ibang level, iba yung level niya eh. So Mamaya parang, ate, sorry, mamaya ate, pwede ka ba mag-sample ng kanta dyan? Bago tayo matapos sa live or kalagitnaan ng live, mga kaabangers, abangan natin si Ate Rachel kumanta. hindi ko in-expect yun eh. Nagulat ako. Okay, Sorry, sorry. let's do that. Kahit ano lang naman, Sige, a cappella, di ba? sige. Tapos, I also joined sa school paper. Mahilig akong magbasa as a kid. So, what do you call this? When I was 4 years old, I could read pretty well. Kaya mahilig ako magsulat, magbasa. Yan yung pinaka libangan ko dati. Wala tayong gadgets. May TV time kasi kami sis eh. Hindi pwedeng mag-TV ka dati na hanggat gusto mo. 2 hours lang. 2 hours lang si mother ko. After 2 hours, patay ang TV niyan. Oh no. Walang naka-switch. So, you have no choice but tingin ako sa paligid ko, maraming libro. Kuha ako ng libro, babasa ako. Yun yung naging libangan ko nung bata ako. At that instilled in me the love to read books. So, I would write poems, I would write paragraphs, ganyan. That's why I joined the school paper as early as elementary days. Yan. And no wonder ang aking favorite subject ay reading and comprehension dahil linya ko talagang magbasa. Grabe, ang hilig nyo sa music, tapos Yeah. in reading as well. At Yeah. says may nag-comment dito, sabi ni Lani Villalobos Gomez. I don't know if you know her. Sabi niya, as I look at her, para siyang napakakalmado. Yung tipong magulo ng paligid, pero siya kalmado lang. Kaya siguro mukha siyang batang tingnan compare with the same age. Ito ba yun? Sino po ito, sis? Sorry, hindi ko ata siya Lani kilala eh. Gomez. Lani, anong Ah, surname? Sorry. Gomez. Gomez. Baka hindi ko Siguro describe lang po niya kayo, kaya I gano'n. think. Oo. Pero anong tawag nito? Would you believe, dumaan din ako sa anxiety. Yeah, Hindi dumaan ko din alam. ako. Malaman natin. Kaya nga topic natin, get out to get in. Hindi ko alam. Yeah, later. Sis, Kaya mamaya yung malaman. pag-uusan natin. Paano ka nag-get out to get in? Anong pinasukan mo nga ba? Sige, pumasok na nga tayo sa ating high school life nang malaman Ah, natin bakit nga ba get out to get in. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Sis Rachel, about your high school life? Are you still friendly? Katulad nung elementary? yes. So, anong tawag nito? Halos lahat kinakaibigan ko sa school. Uh-huh. Yeah, I love people. At saka, hindi ako mahilig makipag-away sis eh. Ayoko pinapalaki yung mga maliliit na bagay. If you could brush it off, why not? Para walang issue masyado. Kung kaya naman nating isettle ng saglit lang, isettle na natin ng saglit lang.
Kaya nung pagdating ko nung high school, I had a lot of friends and the same school lang din. So ito, ito yung one section na talaga kami per year level. And Mm. then exciting ang adolescent kasi syempre yung barkada, mas Ah, lalo kayong nagiging tight. mhm. And then diyan na yung mga crush-crush. Ayan na. Umpisa na yung mga crush-crush eh. Wait, Yun, sige. Kwentuhan mo kami sa crush mo. mga crush-crush na yan eh. Syempre yung mga crush natin, yung mga usually yung mga higher year levels kasi syempre bata kang crush mo, yung mga ate kuya, yung mga nakikita mo sa school na mas elder kayo sa'yo. So yun. And pero mostly friendship, nag-foster yung friendship. Especially mga first year to third year. Puro friendship ang utak namin yan. Wala pa masyado kasing ligawan. Although may mga ligawan pero hindi naman serious. Wala pa. Parang papi-papi love lang. Bigay-bigay ng flowers. Uy, gano'n. Bigay-bigay ng love letter. Pero hanggang dun lang. Hindi siya nagpo-push through dun sa commitment talaga na hindi katulad ngayon. Grabe ngayon. Talagang nagko-commit na sila. Grabe, 13, 14 pa lang. Nagko-commit na sila. Elementary pa lang kaya. Oo, yes, kasi nakita ko yan sa mga Oh, estudyante ko nung nagturo ako ng high school. Sabi ko, why do you need to be so serious at this early stage of your life? I mean, you have your whole life ahead of you. You have yeah. many years to enjoy before that. Madali na yan. Kasi kami dati, na-experience namin, talagang hindi pa namin sineseryoso. Masarap lang yung feelings is na may, Mm. di ba, Like, gano'n. Ay, Oo. Pag may nagbigay ng nako. chocolates, kainin mo yung chocolates, sarap chocolates. Mag-iipon ka ng tsokolate sa bahay. Si mother ko naman sabi niya, baka may nagbibigay sa'yo ng chocolates diyan, Huwag ikaw ang kakain, baka may gayuma yan, ibigay mo na lang. Hindi ko nakalimutan yung sinasabi ni ma. So, buti naman, thank God, di naman ako nagayuma. Wait, ate, nung high school ka, nandiyan pa si mama mo? Sa tabi niyo? Hindi, ano na lang, phone, Ah, landline phone na lang yun pagka nag-usap kami, voice tapes, then letters, hanggang ay, ganun-ganun na lang kami. Pero wala sila nung mga panahon na high school ako, wala. Prom, JS prom, wala akong parents. Nandun si kuya ko, yan. Nang makaawa ako na meron man lang sumama sa akin na family. Eh, siya lang yung family ko na nandito. Junior prom ko 'to, eh, 'di ba? Ano ba naman kaya nga halos sis wala akong halos picture nung prom. mm. Kasi wala namang magpi-picture sa'kin, eh. Dahil wala Ah, dito yung parents ko. Tapos yung mga ibang classmates ko nag-picture sila sa mga studios, photography studio, gano'n. Wala akong gano'n, wala. sis, dahil malayo yung parent mo, hindi ka ba naghanap din ng parent figure outside or father figure? Kasi wala nga yung presence nila, hindi ka ba naghanap ng ganun sa ibang tao na kasi wala kayong nakakasama, ni kuya mo. Yeah. I think nahanap ko 'yun sa mga kaibigan ko. Nahanap ko siya sa friends, oo. Naibaling ko talaga sa kanila yung support na hinahanap ko. Na 'pag may kailangan ako sa kanila ako pumupunta and, sila yung tumayo na mga magulang siguro. Kasi every time na may kailangan ako sa kanila ako lumalapit, eh, wala akong ibang lalapitan. Although yung mga titas ko nandiyan, pero mas close ako sa friends ko during this time. And so nung junior prom namin, masaya yung junior prom and nanonood yung aking prom king. Ay, Shout nandito. out, Sige nga, RV shoutout mo. Leyva, Ha? RV Houston, prom king ko yan. Kaming dalawa, ako yung naging prom queen, siya yung naging prom king ko, yan. We're still Sana close friends. We remain to be close friends. na-imagine ko sobrang, I mean, ngayon, sis, ang bata mo tingnan, siguro sobrang bata mo din tingnan nung high school, tas ang dami, kung prom kid ka, ang dami talaga nagkakagusto sa'yo. Wala ka talagang sinagot kahit isa. Not serious, hindi serious eh. In-entertain ko lang na, hindi ko ano binibigay nila, nire-receive ko. Pero
Pero wala kang boyfriend nung high school? No. I did not. Hmm. Parang ano lang, crush, kung ganun lang, hanggang ganun lang. Ganun lang siya. Kaya nga sayang, wala man lang akong picture, kaya wala akong maisubmit na picture. Sayang pala. Saan makita namin yung inawardan ka ng Ang labo. proud of Merong you. nag-iisa ata, pero hindi ko na alam kung saan ko na ilagay. Kasi nga, yun nga, walang nagpipicture sa akin dahil wala sila mother ko at saka si father ko. Wait, Yan. So, third year. nag-comment si Ate Judy, sabi niya dito, uso nga Yeah. pala sa atin yung magpa-picture sa studio. Yes, totoo yan. Totoo yan. Nagka-pictures na sa studio. Sayang, wala akong ganun. Na-miss ko nga yun eh. Mahal kasi yun. Ay, mahal yun. Hmm. Mahal yun, sis eh. Tsaka nahiya naman ako, wala akong kasamang pupunta doon. Ako yung isa. Hmm. Ngayon, napakadali na mag-picture eh. Kahit 1,000 pa yung Yun. Yes, sis, no? Nakakaingit nga kapag nakikita ko yung mga kabataan ngayon, dala-dala nila yung mga phones. Hmm. Lahat ng memories kaya mong i-keep, samantalang kami. Wala kami. Black and white pa. Oo. 36 shots, hanggang 36 shots ka lang. Pag na-expose pa yung negative, yung lalabas pa doon blurred o kaya puti na. Ah, Sayang. dapat Papadevelop ko pa. Mahirap mag-picture dati, sayang. Kaya yung mga kabataan ngayon, okay kayo. Ang dami niyong memories na na-keep. Hindi namin nagawa yan dati. yeah. Alright, so yun nga, nung third year, pero natapos yung masasayang araw ko nung third year. Kasi nung fourth year na ako, gusto na akong dalihin ng parents ko sa Saudi. Gusto nila akong pasundin doon, Mhm. which is ayoko talaga. Kasi ang dami kong may iwan sa school eh. I mean, Yeah. nasa school council ako. Meron ako marireceive na award doon. Aha. And then, defending champion ako ng oratorical contest. May medal din ako doon. Ayoko umalis kasi iiwan ko lahat to. And then, CAT officer pa ako. Grabe. Second in command. Kaya sabi ko, ang hirap naman iwan. And then, all my friends andito. Kasi pinaghirapan ko yun eh. Nag-start ako mag-oration. It's different from declamation, no? Yung declamation parang kang artista eh. Meron ka mga facial expressions. Pero pagka oratorical, it's more on the speech. Mm. Kaya yun yung forte ko dati. From first year to third year, yun yung sa tulong naman at awa ng Diyos, yun naman yung ipinanalo ko hanggang sa makaabot ako ng division and then regional. I-represent ko sa region yung buong city namin. Wow. Praise God. Natalo ako nung nung papunta na kami ng provincial dahil yung tumalo sa akin, ang galing sis, British accent. Ayos. Hindi ko Ayok nun. yun, sis, mahirap yun. Ako, English accent lang, British, ang galing naman nito. Yung mala water, dapat water. Yes, sis, ganun siya magsalita. So, kahit kami nagulat kami like, what? Ganitong level, iba siya. Kaya, nag-stop siya nung regional. Yan, so naabot ko naman yung regional. Thank God. And then CAT, may CAT pa bang mga high school ngayon? Hindi ko po sure. May mga schools na hindi, ano? Siguro sa ibang school, yan. Oo, sa ibang schools. Pero yung iba parang ayaw na eh, kasi parang sundalo. Opo, tapos napapagod yung mga bata. Ay, Yes. hindi namin Pinitrain. sa bagay. May CAT kami noon, pero pili lang mga students. Yung kung sino lang interesado, ganun. Tapos hindi ko rin alam. Ano po Dami naming sugat noon, puro nanay yung mga, sorry yung mga wounded talaga kami. Pagagapangin talaga nila kami sa bato and all. Para kaming mga sundalo nun. Pero, isa yun sa mga pinaka-unforgettable experiences ko. Because of that, medyo na-enjoy ko. Sabi ko, gusto ka magsundalo. Pero short-lived. Short-lived. Grabe ate, napaka-competitive mo nung high school. Talagang palaban ka. Palaban na babae. Nag-enjoy.
Kaya pala hindi mo naisipan mag-boyfriend kasi nag-e-enjoy ka Oo, sa mga extra true. activities mo. Yan yung maganda sa pag-aaral. Instead, kaya yung mga youth ngayon, kabataan, nagkakaroon ng pag-iisip sa love life kasi wala kang ginagawang extracurricular activities upon yourself. Siguro kakapanood or No. kaka-compare, nape-pressure sa mga paligid na, ay, yung kaibigan ko Yes. nag-boyfriend, girlfriend. And Yeah, yeah. relationship. Unlike sa'yo, in-enjoy mo talaga yung high school days mo na Totoo. go to competition, to activities like this. Hmm, Yan yung magandang high school. Especially totoo. nung high school, dahil singer ka, di ba dapat na meron kayong mga song hits nung high school? May ganun ka Oo, ba? ay naku, grabe totoo yan. Nagigitara kami. Do'n ako natutong maggitara. Puro song hits, tapos nag-aayusan ng hair, nagbe-braid ng hair sa loob ng classroom. 'Pag break time namin nag-aayusan ng hair habang kumakanta, naggigitara. Song hits pa dati, grabe wala talaga kaming cellphones. I feel so old. At least na-enjoy mo, sis, yung yung high school days mo. Sobra, sobrang enjoy. Pero na-cut short yun nga nung pinapunta na ako ng Saudi. Oh. Sabi ko, "Ba't ako pupunta diyan?" Eh, sabi nila, kailangan ko daw yung visa. Kailangan makapasok ako dun sa country para yung visa ko tuloy-tuloy na, Mhm. parang gano'n. So, pagpunta ko ng Saudi na-culture shock ako kasi iba. Iba Mm. yung culture nila, ang layo, sobrang layo sa atin. Airport pa lang, pagdating mo pa lang sa airport, sasabihan ka ng flight attendant na huwag kang ngingiti sa mga lalaki. Kasi Ah, when you smile, akala nila gusto mo sila sige. automatically. Eh, tapos pagdating mo sa airport, sobrang tahimik. Ayaw nila ng nagkukuwentuhan. 'Di ba Uy. sa Pilipino mahilig tayo magkuwentuhan, very chatty tayo, eh. Ah, Pero doon magagalit sila. They tell mm. everyone to keep quiet, lalo na mga Pilipino, alam nilang madal mga Pilipino. Yung mga Saudi police, very strict sila. And 'pag 'di mo sila naintindihan, magagalit sila sa'yo. Hmm. So, you have to pay attention. So, ibig sabihin napatahimik ka sa Saudi? Oo, pagdating ko sa Saudi takot ako, eh. Takot ako sis, kailangan namin yung black na magsuot ng black na abaya ang tawag nila dun. Aha. Then yung tarha, yung Hmm. pandong sa ulo, itim lahat yun. Lahat kami dun black lady. So, yung mata lang nakikita? Yung mga Muslim mata lang, pero kami puwede sing buong face. Okay. Tapos Puwede whole yung buong body face. cover. Yes, body cover talaga. Kaya pagdating ng parents ko sa airport, nung sinundo nila ako, dala-dala na nila yung isusuot ko. Sabi ko, "Ano Yes. 'yan? Ano 'yan? Isusuot mo 'to kasi kailangan." Ha? As in hanggang pag-uwi natin, "Oh, kailangan mo 'yan, pati ito." Sabi ko, "Ano 'to, paano isuot?" Hindi ako marunong siyempre, malay ko Mm. pa dun first time ko. Tapos naghanap ako ng kanin, siyempre nagugutom ako, gusto ko ng rice. Walang Right. kanin, walang kanin. Sabi niya, "Ito tinapay." Oh, bread, chicken with bread. Napa-diet ka. Oo, yun yung nag-welcome sa'kin sa Jeddah. And then yun siyempre pagdating mo dun ng high school, iba yung culture nila, iba-iba yung lahi na nandun, eh. Hindi Hmm. lang sila Pilipino sis, may mga Egyptian ako classmates, Lebanese, may mga Arabo, so pero karamihan Pilipino. Yun nga lang iba pa rin yung culture nila, eh, yung kinalakihan nilang bansa iba. Para ako superstar dun pagdating ko sabi nila, "Ano bang uso sa Pilipinas?" Wow, fresh from the Philippines parang gano'n, eh, para akong package na dumating sa gitna nila. So, naging famous ka sa school? Oo, Ah. naging famous ako sa school. And it's a good sign kasi hindi mo na kailangan makipag-friends, parang, naging famous ka kaagad. Yun nga lang hindi mo alam kung sinong totoo. Pero Kaya nga dahil iba yung culture nila, nahirapan ka ba makimingle or sila yung nag-a-adjust for you? ako yung nahirapan makimingle lalo na nung Ramadan kasi di ko naman alam na bawal kumain sa harap nila. Siyempre Ramadan nila, fasting nila yun, eh, ang daming Muslim sa school. Oh. Di ako bumili ako ng french fries, umupo ako sa classroom, Aha. natural dun nakakain, recess, eh. Yeah.
tinitignan nila ako lahat. Di ko alam bakit. Ang sama ng tingin nila. Tapos kinalabit ako nung katabi ko. Oo. Uy, sabi ko, kumakain dito. Doon ka sa canteen. Bakit? Puro Muslim yung mga nandito. Puro fasting yan. Magagalit sila sa'yo. Magagalit na pala sila sa akin. Hindi ko alam. Ay, sorry. Sabi ko, sorry guys. Hindi ko talaga alam. Pasensya na. Takbo ko sa canteen. Nahiya tuloy ako. Yung mga ganun na adjustment, kakaiba. Marami silang kakaibang culture dun, sis. Iba yung ano nila. Iba yung mga patakaran nila doon. Siyempre, sino ba hindi magagalit sa'yo? Gutom-gutom na sila ng isang buong araw. Tapos bigla kang Kakain ako sa harap mo. aircon yung classroom, tapos bigla kang kumakain ng fries. Lalo na pag kumain ka ng Jollibee na burger, amoy-amoy. Kaya pala hindi sila umiibig. Nakatingin sila sa mountain. Nakaganon sila sa akin. Sorry. So, fourth year high school ka nung nasa Yeah. Saudi. Yeah. So, 1 year na lang po yung 1 study. year na lang. Okay. So, accredited yung subject mo from Philippines to Saudi. Yes. Buti naman. Thank God na-credit naman siya. Kaya Really? nakagraduate din ako doon. So, sis, dahil magandang Pilipina ka, baka naman meron kang admirer, doon mo nahanap yung crush or something yung love life sa ibang bansa, wala pala sa Pilipinas. Actually, meron nga. Ay, meron! Siya yung nanligaw nga sa akin na ano, actually, ilan ba? Pero Ilan kasi ba? yung isa yung in-entertain ko, yung isa, siya yung naging first boyfriend ko nung college na ako, pero nung bumalik na ako dito sa Philippines. So, siya yung una. Hindi high school. Doon na. So, nung high school, nagpo-court siya, 4th year, courting. Pero pagdating namin dito, kasi we all went back to the Philippines. Lahat ng Pilipino doon, sis, bumalik ng Pilipinas kasi mahal mag-college sa Saudi. Okay. Mahal. At saka hindi nila ina-accept ang mga Pilipino sa colleges ng mga Arabs. So you have to go back to your own country. Lahat ng Pilipino bumalik dito sa Pilipinas para mag-college lahat dito. So doon na kami doon na nag-start yung relationship namin nung nandito na kami parehas. First year ka. Filipino siya? Filipino. Saka Muslim. Take note. Philippine at heart ka pala, sis. Akala ko pa naman, foreigner or Egyptian yung naligaw sa'yo. Kaya naiba naman. Puro Pinoy, sis. Puro Pinoy. Hindi mo nagustuhan yung foreigner? Iba yung nila, iba yung culture nila. Iba sila mag-isip eh. And nung 4th year ako pala, doon ko una palang nakita yung church. Kasi pastor si mother ko tsaka si father ko. Sabi ko, ano to? Christian church. Tapos nakikita ko sila. Nagka-clap sila ng hands. Tapos very lively yung worship nila. Hindi ako nasanay sa ganun eh. Parang tataka ako. Ba't parang kilala nila yung pinupuri nila? Very close. Yung pag-worship nila, very close sila dun sa win-worship nilang God. Bakit kami, although simba kami ng Sabado, hindi ko nararanasan yung ganito. Yung ganitong level. Tapos may mga healing testimony. Sabi ko, hindi ako nakaka-experience ng mga miracles na ganyan At sila na-experience nila yung miracle ni Lord. Ako hindi. Parang gusto ko rin ng ganun. Ate, wait. Hindi mo sa akin nakwento, pastor kid ka ever since childhood o naging pastor yung magulang mo na nasa Saudi? Naging pastor sila nung nasa Saudi sila. Okay. Kaya na-weirdohan ako sa kanila kasi sis, pumapalakpak sila in all sa parang layo sa pinalakihan mo. Oo, sabi ko, sira na ata ulo ng daddy ko. Oo, ganun-ganun pa ako kasi pinagsusunog niya yung mga pictures na may mga Egyptian inscription, yung mga parang may mga demonic things. Pati yung mga tapes niya dati, na mga collection niya. Lahat yun, pinagsusunog niya. Nababaliw na ata tatay ko. Sorry, pero yun yung unang pumasok talaga sa isip ko which is naiintindihan ko naman ngayon. Kaya sabi ko, ba't ganito? Ibang-iba na sila.
na-weirduhan ako sa kanila. Kaya nung pagpunta ko ng Saudi, do'n ko mas naintindihan na, ganito pala, kaya pala gano'n yung mga ginagawa nila. Mhm. Hanggang sa gusto ko ring ma-experience yung God na gumawa sa kanila ng gano'n. Mhm. Kasi gusto ko yung closeness, gusto ko yung miracles, gusto ko rin makaranas ng gano'n. Kasi Okay. never ako nakaranas ng gano'n na savior ko, eh. Alam ko lang I just know him through books and through the Bible, pero hindi ko naman siya na-experience. Kaya sabi ko gusto ko rin ng ganyan. So, akala ko gano'n lang kadali. Binaptize ako doon sa Red Sea pa sis, sa Red Sea, as in Red Sea. Sa So, Salt how of was your Fire. experience? Your Oo, encounter? tumaas lahat ng balahibo ko, eh. Kasi ang sabi ni daddy nung nagbabaptize na, ito yung dito hinati ng Lord yung ano, yung sea. Kasi ang Mount Sinai nasa Arabia yun, eh. Dito hinati, dito dumaan yung mga Israelites. Parang, wow, this is the place. Dito yun, ito yung Red Sea na yun. Parang, tig. So, napaiyak talaga ako na dun pa ako nabaptize. Pero as early as nabaptize ako, nag-double time yung kaaway naman. Mm. Talagang at the very first na nabaptize ako, he made a way na tanggalin ako kaagad. Okay, ano nangyari sa Yeah. Yun nga yung manliligaw ko na Muslim. Yes. talagang mga manliligaw, mga Oo, distraction. mga distractions. And then, ang weird dun sis, hindi ko alam na Muslim siya kasi yung name niya hindi Muslim sounding. Christian yung pangalan niya? Ay, So, no. parang, oo, parang, parang hindi naman siya sounding Muslim kasi yung mga pangalan ng Muslim, yung mga Muhammad, Oh, Ahmed, yun. mga ganon eh. Pero siya, hindi ganon yung name niya. So, Mhm. akala ko, all this time na nagiging close kami, akala ko hindi siya Muslim. Hmm, Nung naging kami na, tsaka ako nalaman na, Muslim pala siya. Eh, ano na, kumbaga, in love ka na. oo, at saka nakapag-commit na kami. Like, Mm. sabi ko, Muslim, Muslim pala yung ganong apelido, hindi ko alam. Hmm. Alam ba yun ng magulang mo na Hindi, nag-boyfriend hindi nila alam, hindi nila alam. Hindi nila alam yun. kayo? Pero nung nalaman nila talagang galit na galit. Galit na galit, lalo na si dad ko kasi pastor's daddy. So, Talagang ilang taon niyo nilihim yan? matagal, 5 years. Okay, sige. Kwentuhan mo ako, sis, ano nangyari nung 5 years sa inyo? Oh, buong college life ko kasi nag-college ako sa Manila. Mhm. Sa CEU ako eh, Central Escolar University sa Mendiola. And then siya sa Adamson. Adamson Wait, University naman siya. sumama siya sa'yo pabalik ng Pilipinas? Oo, sinundan niya Sumunod talaga ako. siya? Dahil sa? Sinundan niya talaga ako. Dahil sa pag-ibig? I think so. Pero, sis, di ba, laki siya sa Saudi. Yes, he grew up in Saudi. Kasi first time niya mag-Philippines. Yes. Ang haba ng hair mo. Buti pinagupitan mo na yan yung hair mo. Hanggang sa floor. Feel ko galit na galit yung magulang mo na nalaman nila yan. Sige, ano nangyari nung Oo, nag-college kayo dito, sinundan ka niya? sinundan niya ako. So, yun yung first na relationship ko talaga na, ito pala magka-boyfriend, sinusundo ka, mga ganun. And then, pero yun nga, alam ko na mali kasi Muslim siya eh. Paano ko kaya sasabihin sa kanya? Every time na mag-a-attempt ako, talagang magmamakaawa siya. He would beg. So, ako naman parang, grabe, napaka-heartless ko kapag iniwan ko to, kawawa naman. Parang ganun yung tumatakbo sa isip ko. Mm. And then, sabi ko sa kanya, if you really want to be with me, you have to give up your religion. Hindi niya kaya. Mm. Hindi niya kaya, sabi niya. From the start, Islam ang alam ko eh. Sabi niya talagang, this is the way, sabi niya sa akin eh. Parang, what? Eh, ako hindi ko rin kayang ano yun, hindi ko Mm. rin kayang i-give up yung faith ko. So what are we gonna do? Sabi ko, paano tayo? Sabi niya, and then niyaya niya ako magpakasal. Actually, siya yung unang nagyaya sa akin magpakasal nung 4th year college na kami.
Okay. He wanted to marry me yung 4th year college. So, yun na yung mag 5 years na ata kami nun. Sabi niya, magpakasal na tayo. Paano tayo magpapakasal? Magkaiba tayo ng religion. Sabi ko, Muslim ka. Sado ko. Pero I never stopped going to church nung time na yun. Hinahayaan niya lang din naman ako. Hmm. Wait, sis, Pupunta ako ng church. nung bumalik, Mag-isa. excuse me, sis, nung Hmm. bumalik kayo sa Philippines, ikaw lang ba yung umuwi? O kasama mo yung parents mo? Ako lang. Okay. They stayed behind. Kaya ako lang yung nandito. Pag-isa ko sa Manila. So, nag-enjoy ka talaga with your boyfriend while you're in Manila? Oo. Ano yun eh, lagi ako mag-isa. I mean, always living the independent life nga yung ginagawa ko eh. Dahil wala sila most of the time, most of the years ko. Kaya talagang ang parents, very important, very hands-on kayo sa kids. You need to know where they are, you need to be there. Talaga. Kasi ayun ako, lalo na ngayon, iba. Kabataan yun. Kung yung time na namin, ganun na. Mm. How much more today? Kaya yun, niyaya niya ako magpakasal. Sabi ko, hindi ko alam, I don't know. Sabi ko, I have to think about it. Pero nag-pray na ako, nag-start na ako mag-pray. Sabi ko, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko kasi I know this is wrong. Mhm. Kahit na, ano tawag ito, bagong Kristiyano pa lang ako noon. Eh, timing na timing, si Pastor Benny Hinn, kailan si Pastor Benny? Mhm. Si Pastor Benny Hinn, magpo-crusade siya nung taon na yun, dyan sa Luneta Grandstand. That was year 2005, tamang-tama, before graduation, right before graduation. Sabi ko, gusto ko pumunta. Punta ako dito. And then, the enemy tried everything. This was the first time na pinigilan niya akong pumunta. Diba nung sabi ko, hindi niya ako pinipigilan pumunta ng church? Yeah. Pero Benny Hinn Crusade, ayaw niya. Ayaw payagan. Ayaw ko, all of a sudden, ayaw payagan nito. Hanggang he stopped me so hard, pero stubborn ako eh. Sabi ko, pupunta ako. And then, nag-taxi ako. Sabi, sige na nga, sasamahan na nga kita. Kung gusto mo talagang pumunta dyan, nag-away pa kami on the way. On the way dun sa crusade. Di, sakay kami sa taxi. Pagsakay pa namin ng taxi, naiwan ko pa yung phone ko dun sa taxi. Dinakaw na nung taxi driver. Ang dami nangyari. So, to stop me from going to that crusade. Mhm. Tapos tumawag yung kapatid niya, may nangyari daw, kailangan daw niya umuwi agad. Mm. Hinihila niya ako pa, hindi, kailangan natin umuwi, kailangan. Mm. No, I have to go. Sabi ko, teka lang, gusto ko umattend talaga dito, Benny Crusade to eh. Sabi ko, hindi ko palalampasin to. Mhm. Napapanood ko lang si Benny Hinn sa TV eh. So, pumunta ako ng Benny Hinn Crusade. And then, nung sinabi niya na, ilagay niyo yung mga kamay niyo sa kung nasaan yung sakit, Mhm. for where your illness is, where your disease is. Eh, wala naman ako sakit. Pero alam ko, there's something wrong with my heart. Kaya nilagay ko yung kamay ko sa puso ko. And then when I was praying, then we were worshiping, talagang na-feel ko yung fire. Ang init. Mhm. Yung dito sa heart ko, parang sa sabog. Tapos naiyak talaga ako, sobrang hagulol. Nung kinanta nila Pastor Benny yung the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. So, napaka-faithful Mhm. ng Lord na every morning, His mercies are new. Kung ibig sabihin, kung lumapit ako sa Lord, tatanggapin ako ng Lord. Kasi His mercies are new every morning. Kaya sabi ko, I wanna get out. I wanna get out of this. Nasa tabi ko siya. Pero nagpipray ako sa Lord, I wanna get out. Lord, I wanna run to you. I wanna get into your arms. Get out from this relationship and run into your arms. Talagang, that day, the Lord changed me. He changed everything.
all of a sudden, after the crusade, pagtingin ko sa kanya, nawala. Sis, lahat ng feelings ko nawala. Instant. Tinanggal ng Diyos. Grabe, oo, hindi ako makapaniwala. Yun yung first miracle na tanggap ko buong buhay ko talaga. Nagulat ako. Sabi ko, wow, totoo pala. Yung miracle ng Lord talaga, the Lord healed my heart. Kasi parang hindi ko siya kilala. Mm. Parang all of a sudden, parang nabuksan yung spiritual eyes ko. And then I saw what I really was getting myself into. Sabi ko, grabe, ganito pala yung ganito pala yung kinaroroonan ko dati, nakita ko lahat. And then yun, sinabi ko sa kanya nung gabing yun na I have to go, I have to leave. I have to leave you. Sabi niya, anong kasalanan ko? May ginawa ba akong kasalanan? Wala kang kasalanan. It's just that I am choosing Jesus over you. Oh. Hampas sa mukha talaga. Hindi niya ako maintindihan. Oh, yes. I did not expect him to understand. Umalis na ako eh. Umalis ako noon. That day, hindi ko na pinatagal. That day, umalis na talaga ako. Yeah, I went out. And then, bumalik ako ng Saudi to be with my mom and dad. Kasi graduate naman na ako eh. Graduate na ako. So, bumalik ako ng Saudi. Naiwan siya dito. That was the last. Never na kami nagkita ever again. That was the last. And I think he just got married last year kasi he's turning 40 and he was still waiting Still waiting for? for me to come back. Sinabi ng mother niya kay mother ko. Pero, yeah, sad. Pero, at least, he got married, I think, last year. Mas Grabe. matanda siya sa akin. So, first love mo siya. First Yeah. love din niya. Yes. Grabe. Exactly. Hindi siya na-get over. Pero thank God. Kasi God, tinik ka ng Diyos. Dahil dun nga you need to get out para makita mo yung steadfast love ng Diyos sa buhay mo. So, what happened next nung pagbalik mo ng Saudi? Ayan, pagdating ko ng Saudi, na-busy ako sa work. Trabaho ako doon. I work as a teacher, high school teacher ako doon eh. Mm-hmm. So, dilibang ko yung sarili ko sa trabaho, sarili ko sa work, and then sa church, nasa ministry ako, nag-start ako sa backup, nagpa-backup muna. Yeah. Di pa ako marunong eh, backup muna tayo. Kahit magkamali, at least backup lang. Huh? Hanggang sa pinag-exhort ka na. Yun. Yun. Tapos pinag-lead ka ng small group. Nakakakaba nga yung una kong leading ng small group. Hanggang sa pinapag-try ka na mag-song lead ng opening song. Opening song lang sis. Ayoko, hindi opening song lang sis. Tapos naging opening song and praise na. Sabi ko, kalahati na yun. And doon nag-start yung fun days ko naman sa church, sa ministry. Doon ako hinubog ng Lord sa ministry. Pero after mga ilang years yun, 5 years ata, na nasa teaching ako, sabi ng mother ko, gusto mo mag-nursing? Sabi niya. Kasi pangarap ng mami ko na magtapos ako ng nurse. Ang kinuha ko kasi sa 19. I graduated 19. Pumasok ako ng college years 15. 15 ako sa CEU. So, nag-aral ka pa ng nursing? Yes, nag-aral pa. Second course. First course ko noon sa CEU is AB Mass Communication. Yan. And then, nag-second course ako dahil sinabi ng mother ko ng nursing sa Philippine Women's University sa Taft. Yan, nasa Taft ako noon. And then, ito na naman tayo. Tinira na naman ako ng kaaway. Tinira na naman ako ng kaaway. Nakabalik ka ulit ng Philippines? Balik ulit ako ng Philippines. Kasi yung ex wala mo na sa Pilipinas? Yes. Nakita kayo? Hindi kami nagkita.
Kasi ang dating kasi sa akin kapagka ex, hindi, wala na talaga. Exit na talaga, exit. Okay. Oo. Hindi na ako nagki-keep ng anything that would hold us together. Yung parang, i-add Aha. friend, all the memories go to the drain or fire. Sorry, Mm. pero binaburn ko talaga para walang clean slate. Pero Mm. nalaman niya na umuwi ka. Alam niya, alam niya. Hindi niya He knew nalaman. everything. Alam ko, kasi may na-receive akong private message from him eh. Pero hindi ako nag-reply. As in, kinakat ko lahat ng communication. Kasi ayoko nang bumalik. Pero ibang binigay na naman ng kaaway sa akin. Talagang, sabi ko nga talagang, tignan mo nga naman, kung saan ako mahina, doon talaga ako tinitira ng kaaway eh. Yung, syempre lumaki kang walang father figure. Mm. Doon ko nahanap yung father figure na meron akong, ganito pala magka-boyfriend, parang ang may tatay, parang ang may sinasandalan na lalaki. Yan. So, doon ko na-experience yun, na ganito pala. Kaya nung bumalik ako dito, nandito ako sa Philippine Women's University, nag-enter uli ako sa isang relationship. Mhm. Kababata ko naman to sa Manila. Well, he's a Catholic. He's a Catholic naman. So, talagang hindi na ako natuto. Hindi na ako natuto. Kaya, ito naman mas matagal, 8 years. 8 years of my life. My goodness, ilang taon yun. Ilang taon na, nung nakaalis ako doon. So, matagal. And mas serious ito kaysa nung first. Mas seryoso kami nito. Kasi talagang, ito nagkaroon kami ng mock wedding sa munisipyo. Oo, pero ang kulang na lang, notaryo publiko. Hindi siya na-notarize. Thank God, hindi siya na-notarize. Walang pirma ng attorney. Yes. And the mayor who signed yung papers namin, namatay din. So, hindi siya naging legal. Kasi ang sabi, what do you call this? Talagang gusto namin ng magpakasal. Kaya tumagal kami ng 8 years eh. We were already living together. And this guy, itong lalaki to, businessman to. So, I had a good life. I mean, hindi good na great. I mean, good in a sense of provision na wala akong, I don't need anything, na hindi ako nagwa-want ng anything. I mean, pupunta ka ng grocery, kahit ano, kumukunin sa cart mo. Hindi ko na nga tinitignan yung presyo eh. Basta lagay lang ako ng lagay. Kuha lang ako ng kuha. Shopping lang ako ng shopping. With all the luxury that I could think of, I had it with him. Yun yung naging date ng kaaway naman sa akin during that time. Na, I was living sa isang exclusive village. Sabi ko saan, pero, I got to know people na may standing sa business world. Kaya mas seryoso, sabi ko, mas seryoso to eh. Doon nabuksan yung eyes ko sa mga ways nila na, ito pala yung buhay ng mga sa ganitong class ng society, iba pala. So sis, paano nangyari yung ganun? Paano ka nakiayo ng ganung relationship again na na-encounter mo si Lord eh. You decided, Yes. paano napasok ng ganun? Emotional. Saan Very nagsimula? emotional. Very emotional. Kasi, di ba, kababata ako siya, And, crush ko na rin siya dati. And then, may gusto na rin siya sa akin before. Parang crush lang na childhood crush. So, pupunta siya dito sa bahay kasi, magkakilala yung parents namin. So, pupunta siya dito sa bahay. Doon, na-develop. And then, he started texting me nung nalaman niya na nandito ako. Nag-start ayun ang mga text eh. Nag-start sa text. So, at sis, paano yung you're living a life na
alam mong against. Yes, siya. for the second Gusto time. ng Diyos sa'yo for the second times and it took 8 years. How's your faith back Yes, then? Are yes, you sabi, still going to the church? yes, ayan, magandang question yan. Mhm. Sabi ko, Katoliko naman 'to, madali itong hikayatin. Mhm. Kung may mga nag-iisip ng ganyan na thought dito sa mga viewers natin, Ay naku. Catholic naman siya, madali lang hilahin 'to. Kasi parehas naman silang tayong naniniwala kay Jesus, sabihin natin. Mali po. It's a dream, it's a fantasy for 99% na Mhm. nakita ko sa mga kaibigan ko, ganyan ang nangyari. So ako parang, ayan, hilahin ko sa church. Nung una uma-attend, nasa una attend yan, siyempre papakitang gilas yan sa'yo, eh, nung una. Tapos, mamaya, sige, busy ako, ikaw na lang. Hanggang sa mamaya wala na yan, hindi mo na mahahagilap yan, napakahirap. Pupunta ka ng church, nandun siya sa club. Mhm. Pupunta ka ng church, kasama niyang kaibigan niya, nagiinuman sila. Ang hirap, parang akala mo kaya mo siyang hilahin, pero ang hirap maghila, hirap maghila. Sabi nga nung pastor namin, kasi I attended COP, Cathedral of Praise sa Manila. Pastor Samral yung Mhm. Amerikano. Sabi niya, if you're with someone who you still have to drag to go to church, and that person is not for you. Kailangan bago ka pa niya nakita, kilala niya na si Lord at committed na siya sa Panginoon. So sabi ko, lagi ako nare-rebuke sis sa church. Lagi Ano? ako nare-rebuke. May mga speaker kami na yun ang topic. Sabi ko, ito na naman ang topic. 2 Corinthians 6:14 na naman. Do not be unequally yoked with an unbeliever. Ganyan na naman. Mhm. Nasasaktan talaga ako pag ginasabi ko. Ito na naman yung kinadapa ako dati. Sabi ko, Lord, paano ba to? Sabi ko, ilang taon na kami. It's been a long time. Hindi ko talaga mahila. Which is hindi naman talaga. Hindi mo talaga mahihila yan. So, nahirapan ako, hindi kaya. He got worse na, he would drink and then mag-aaway kami because of that na, to go to church. No, I don't wanna go to church. Hindi ako sincere. I don't wanna go. Kung napipilitan na ako, sabi niya. Pero, every time I go to church, nakikita ko yung mga families na magkakasama, Mhm. naiinggit ako sa kanila. Sabi ko, grabe, gusto ko rin ng ganyan na yung mag-asawa, magkasama sa ministry, magkakasama silang nagche-church, kasama yung mga anak nila. Parang saya naman na buong pamilya nasa bahay-sambahan tapos nagmi-ministry sila. Mhm. Na-build yun sa heart ko na every time na nakakita ko ng isang buong pamilya na gano'n, sabi ko, gusto ko rin ng ganyan, Lord, yung ganyan din. Never pa ako naka-experience na, sabi ko, never pa ako naka-experience na boyfriend na Kristiyano, come to think of it. And, nagkaroon ako ng desire na gano'n sa heart ko, na gusto ko ng pamilya na gano'n. Sabi ko sa Lord, tulungan mo ako, Lord, kasi hindi ko alam paano mangyayari yun dahil naka-commit ako dito, eh. Mhm. And, papaano ako aalis? Lahat ng kailangan ko nandun. I mean, financially, how is it going to be? Nasanay ka sa buhay na marangya, na Mhm. binigay sa'yo lahat, nandiyan lahat. So, how am I supposed to get out? Mhm. And then, yung mga friends ko, sabi nila, "Hey, you could have a better life," sabi nila sa akin. What would make you leave him? Sabi nila one time. Sabi ko, siguro pag may third party, sabi kong gano'n. Out of the blue lang. Mhm. Would you believe na yun nga yung ipinapanaginip ng Lord sa akin, na naginip ako one night, may third party. Mhm. Paggising ko parang totoo. Parang totoo Uh-huh. yun, So, nagkaroon ako ng hinala. And then, pinakita sa akin ng Lord na it started
it started na after pa ng birthday ko ata yun. Yung affair nila. Mhm. He had an affair. And nakita ko yun, pinakita ng Lord sa akin, pati yung account ng babae. Hindi ko alam paano ko na-found out kasi nakaupo lang ako sa sala eh. Wala naman akong ginagawa doon sa iPad eh. Biglang nag-blink, andun yung picture, parang, ano to? Pinakita sa akin ng Lord yung mga ganun na, sinabi ko eh, what would make you get out? Third party, sabi ng Lord, eto na. Mhm. Oo nga, no, sabi ko, di parang, ouch, all this time, sabi ko, ano yung pinagsamahan natin, ganun lang. You Mhm. would cheat on me with this girl. So, ang tawag nito, nung na-found out ko yun, kinuha ko yung mga things ko sa house. And then, hindi na ako nagpaalam sa kanya kasi I know ayaw niya akong paalisin. Hindi niya ako paalisin. I'm sure of that. So, pumunta ako sa house ng friend ko, dala ko yung gamit ko, and I opened the cabinet. There was a lot of cash in that cabinet, pero kumuha lang ako ng pangpamasahe ko lang. Mhm. Lumayas ako dun sa house. I got out. And nag-seek ako sa Lord, punta ako church. Buti na lang sis, meron silang river nights. Gabi yun na pwede kang pumunta ng church. Tumakbo ko sa altar. Free worship lang. Grabe. Nakaluhod lang ako doon, umiiyak, mahagulgol sa Panginoon. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko sa buhay ko? 8 years. Binigay ko dito na sayang. Yung 8 years ko, Lord. And to be hurt this way na, I mean, he betrayed my trust. Sabi ng Lord sa akin, hindi ko makakalimutan habang nakaluhod ako sa altar. Yung words ng Lord sa akin is, if you do not let go what is in your hand, I cannot give you what is in my hand. You have to let it go. So that I could give you kung anong nasa kamay ko. And I'll take care of you. So hanggang tumimo sa puso yun. Ang nangusap ang Panginoon sa akin, I have to get out. Lord, I have to get out. And, tulungan mo ako, Lord, sabi ko. Hindi ko alam pa paano kung simula ng buhay ko. I was 29 years old. Where would I go? Saan ako pupunta, Lord? Babalik ako ng Pangasinan. Ayoko nang magstay sa Manila kasi, what he did. Mhm. Trauma talaga ako eh. Ako nagkaroon ng depression. Pumayat ako na hindi ko alam ba't ako pumapayat. Kumakain naman ako ng kumakain, Mhm. pero hindi ako tumataba. Mas lalo pa ako pumapayat. Emotionally, I was stressed. I was having anxiety. I was depressed. Pero ang ginagawa ko, umuwi ako ng Pangasinan. Umiiyak ako the whole time. From Manila to Pangasinan, I was crying in the bus. Mhm. And then yun na yung tumawag yung dad ko. Sabi niya, what's happening? Sabi ko yun, may nangyari. I'm going back to Pangasinan. Sabi ni daddy, ayan, yan na yun. Sabi niya, ito na yung chance niya mag-preach sa akin. Yan kasi, yan yung Egypt mo. In-enslave ka ng kaaway sa Egypt ng matagal na panahon. Mhm. Kailangan mo mag-get out sa slavery na yan Mhm. para maka-get in ka sa will ng Lord para sa iyo. Yun. Umalis ka dyan. Sabi niya, umalis ka dyan. I need to get out. So I got out. Praise God sa tulong ng Panginoon. Ang hirap. Praise God. Mahirap mag-break free sa bondage. Yeah, Lalo na pag matagal kang in-chain ng kaaway. These are chains. And then sa feet mo may shackles, talagang mahirap kumawala. But you have to get out, lalo na sa mga kabataan or kung sino man nasa bondage ng kaaway. You have to decide. Kasi ang Lord, tutulungan ka naman eh. Tulungan ka ng Lord, but the decision belongs to you. You have to decide. Kailangan mo magdesisyon. And when you decide, you ask God for help. Mhm. Na lakaran ko ano man yung dinesisyonan mo at lakaran yung will niya once and for all. Sabi ko, Lord, ayoko nang bumalik. Ayoko nang magkamali ulit.
sa relationships na ganito. So, last Kasi, na yun. sorry. Last mo na ba yun? Yeah, that was the last. Sabi ko, ayoko na, Lord. Lahat ng choices ko mali. This time, Lord, you choose for me. Not my choice, sabi ko. So, paano na Kahit pupasok sino pa. si Pastor Fillmore? Ngayon, basag na basag kasi ako eh. Ah, Ganyan ako ng Manila, talagang yung mata ko, mamumugto. 8 years to throw away those 8 long years, di ba? Napakahirap. Lahat ng ininvest mong mhm. emotions, landon. Pati nga mga gamit ko, naiwan pa ata ako. Things, di ko na maalala eh. Pagdating ko ng Pangasinan, nag-church ako. Pumunta ako ng AG, ng Ascents of God. Mhm. Tamang-tama siya yung magpipreach. Pastor na siya Araw nun? na yun. Oo, pastor na siya. Okay. So, Ako ano parang wapakels ako sa mga tao sa paligid ko. Parang, like, I'm so depressed right now. I need to hear from the Lord. Yun yung nasa isip ko, para ako naka-horseshoe na gano'n eh. Mhm. Parang wala akong nakikita sa paligid. Hindi ko na nga maalala kung anong pangalan ni Pastor Fillmore noon. Basta may pastor na nagsasalita. Tapos, nag-preach siya. Lahat ng ng preaching points niya, tamang-tama talaga sa sitwasyon ko, sis. Yun. Tumama lahat, talaga boom, 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 boom. Tapol ka. Sapul. Sapul. 2 hours ba? 2 hours ng preaching niya, sapul lahat eh. Sabi ko, Ang tagal. ba't puro sa akin lahat to? Oo. Lord, sa akin lahat to ah. Talagang ginamit siya ng Lord nung araw na yun. And nakita ko kasi may ano yun eh, may parang pamphlet na binibigay kung sino yung speaker. So, Mhm. tinignan ko, sino ba itong nagpipreach? Tapos tinignan ko yung name niya, Fillmore Ramos. Ah, okay. Parang wala lang. Okay. Brush it off. Tapos after how many months, yun, nagpipray ako sa Lord. I was just seeking for His will. Mhm. Lord, not my will, your will. Ready na ako ngayon, Lord. Ano Yeah. bang gusto mo? Ayoko nang magsulat ng sarili kong love story. Ito yung pen. Ikaw magsulat ng story. Ayoko na. Eh, ano na, yung flag, surrender. Ano bang will mo? Sino bang gusto mo para sa akin, Lord? 29 years old na ako eh. Kailangan ko na ng life companion. Eh, ang daming lumalapit. Like, ilang beses akong inoferan ng mga nasa Amerika. Actually, kasi syempre, sino ba namang hindi nag-dream na pumunta ng US? Mhm. As in, serious sila na, mag-usap na kayo. Like, ito na siya. Get to know him. Pupunta ka na dito. Ganun. Siguro mga 3 sila Aha. na na seriously ask. Mhm. Tapos yung mga kamag-anak ko naman, sige na, pupunta ka ng Amerika. Pagka yan ang pinakasalan mo, puro sila ganun. Aha. It was very tempting. Pero since natuto na ako, sabi ko, teka lang. I have to pray. I have to ask for the Lord. Natuto akong makinig sa Panginoon. Kasi takot na takot akong gumawa ng desisyon na hindi ko siya kinukonsulta. Mhm. So, every time na may lumalapit sa akin, I got on my knees, pray, Lord, ito ba ang will mo para sa akin? Pakita mo, Lord, kung ito talaga yung will mo. And then, lagi ako nagpe-pray ng gano'n. And then, one time, yung pangalan na nakita ko doon sa pamphlet, Mhm. lagi kong naaalala pag nagpe-pray ako ng gano'n. Mhm. Sabi ko, bakit naalala ko yung pangalan? Hindi ko naman siya kilala, Lord. Hindi ko nga siya kilala. Nag-preach lang siya. One Ah, time ko lang siya narinig mag-preach. Sabi ko, Lord, sigurado ka? Hindi ko kilala. Hindi ko kilala. aha. Tapos after nun, would you believe na itong si Pastor Fillmore, nung pagdating ko ng church, hiningi niya yung number ko. Nagpapakilala. Sabi siguro Okay. ng Lord, hindi mo pala siya kilala. Okay, magpapakilala siya sa'yo. Bilis naman nun. Bilis. Ewan ko eh. Nakikita niya daw ako before sa Facebook eh. Sabi niya, hindi ko naman din alam dahil hindi ko nga siya kilala. So, sabi niya, pwede bang mahingi number mo, sis? Sabi niya, para saan? Sabi ko, sabi niya, ano lang, pag may mga updates, sabi niya. In-invite ka. Daw sa update, pag may mga quotes, ganun. Kus.
Yung mga pang young people daw, o sige, deal. So, di ako, binigay ko naman dahil para sa church, sige, ito number ko. And then yun, nag-start siyang mag-text sa akin ng mga kamusta, ganyan, doon nag-start, and nag-share siya ng word. So, sabi ko, Lord, ito na ba yun? Sabi ko, ito na ba? Hindi niya ako tinigilan. Buti na lang, makulit siya. Makulit siya. Mukhang doon namin nalaman na mga parents namin magkakilala pala, magkakaklase, nung high school sila, nung elementary sila, magkakaklase. Oh, ikaw pala parents niya. Kayo palang parents niya. Magkakilala pala yung pamilya namin. Parang, just everything just fell into place. Napaka-smooth nung naging process. Sabi ko, ganito pala pagka lumalakad ka sa will ng Panginoon, no? Talagang ang Lord ang gagawa ng paraan. Very smooth. Very peaceful. Walang kahirap-hirap. So, paano naligaw si Pastor Phil? Paano siya umamin? Paano nagka-develop yung kayo? Ay, sis, pinupuntahan niya ako sa work kasi nagtatrabaho ako sa, volunteer ako sa Pangasinan Provincial Hospital. So, hinihintay niya yung duty off ko. Pag off duty na ako, may daladalang food yan, pagkain, merienda. Kumain ka na ba? Sabi niya. Siyempre, hindi pa ako kumakain. Kaka-off duty ko pa lang. So, kakain kami. Oo, yun. Kain kami. Everyday, ganun. Kain kami. Tapos minsan, pag off ko, gusto mong pumunta ng dagat. Sabi niya, para ma-refresh naman yung isip mo. Punta kami ng... Naliligaw na siya niyan? Naliligaw na siya noon, oo. Wait, how many months bago siya manligaw? Kasi friendship pa lang kayo, nag-textmate. Ilang months ba? Saglit lang parang 3 months lang ata 3 months naligaw na siya. Oo, mabilis lang. Mabilis si Pastor Phil. Sabi niya kasi he was so sure. Na ikaw. Yes, he Sabi was ba so sa kanya sure. ni Lord na ikaw? Yes. And I was also sure dahil yun nga, every time nagpipray ako, puro pangalan niya. Sabi ko, sige nga, bigyan ko ng chance. Kung Lord, kung ikaw talaga to, this will go on smoothly. This will be parang effortless sa kanya. So the feelings wasn't there at first. The feelings was not there at first. Hindi yung parang na-inlove ka sa kanya, wala. Was new. Kasi yung previous relationships ko, the emotions came first. Yeah. Ito, the emotions came last. First is spiritual. We were spiritually compatible. Sabi ko, first time ko to, na kausap ko siya. Ang pinag-uusapan namin tungkol sa scriptures, tungkol kay Lord. Ganito pala magkaroon ng spiritual compatibility. Emotional compatibility, madali lang. Pero yung spiritual compatibility, ibang level pala. Ang sarap pala ng ganito. Sabi ko na parehas namin minamahal si Lord. Tapos mag-church kami, makikita ko siya na pinupuri niya ang Panginoon, mahal niya ang Lord. Ang sarap pala ng ganito. Sabi ko, first time ko nagkaroon ng Kristiyano, boyfriend, pastor pa. Kasi sinagot ko na siya noon. Ang sabi kasi ng pastora namin, niloloko niya ako sa AG nung una pa akong uma-attend. Nung heartbroken pa ako. Sabi niya, okay lang yan. Sinalaman niya yung nangyari sa akin. Okay lang yan. Mali mo, dito ka makahanap. Alay mo, isa sa mga pastor namin, gumanon ba na? Yun yung mga Nakikita siguro nila. Nakikita nila. Hindi pa siya nanliligo na, hindi pa kami magkakilala noon. Sinabi niya na sa akin. Nung piece by piece ko na, ay, oo nga, parang ilang beses na parang pinakita ng Lord sa akin yung mga pieces of the puzzle. Yun. So, doon, after ng panliligaw niya, nagsabi siya na he likes me. Ganyan. Tapos, how long have you been in a relationship with Pastor Phil before you got married? Married, mabilis. 1 year yata. 1 year ba? Parang ganun. Mabilis 1 year po, nasan na kayo? 29 years old na ako noon. Siya, 28 ka ba noon? Pa-30 na ako Actually, pa-30 na ako noon Matanda. Matanda na kami. So, we were sure. We were already sure na ito na yun. Sabi na. Ito nga yun. Yun. Kaya pagka nagbigay ang Lord sa'yo ng yung para sa'yo na gusto niya para sa'yo, smooth. Smooth.
magaan, sobrang peaceful ang pakiramdam mo. Walang yung at war ka with the Lord. Hindi, Lord, gusto ko. Yeah. Hindi. Talagang tapos, every time na, what do you call this, you grow weak, siya, Mhm. pwede ka niya ipag-pray. And ikaw din, kapag weak siya, spiritually weak siya, pwede ka matapakan pabalik sa Panginoon. Yun kasi yun eh. Kasi pag yung kasama mo, laging weak, ikaw lagi yung humihina, kapagod. Madidrain ka eh. Spiritually, talagang, ikaw, pag naging spiritually weak ka, sinong tutulong sa'yo? Wala. Kasi wala siya eh, hindi mo siya maasahan. Pero pag dalawa kayo, nagtutulungan kayo na ilapit ang mga sarili ninyo sa Panginoon, you will be together, na you will be yoked together talaga eh. Kasi yung yoke sa ano yan, sa oxen, yung nasa leeg, ang baka, yung letter T, diba dalawa kayo doon? Dalawa kayong lumalakad ng sabay. Kaya nga sabi ng Lord, what do righteousness have with wickedness? Pagkataliwas, hindi kayo makakalakad ng peacefully na sabay. Hindi kayo makakapag-flow ng field na sabay. Kasi what do light have in common with darkness? Wala talaga eh. Napatunayan ko yan. Kaya kapag kami mga kabataan kami dito na nakikita kong pumapasok na sa ganun, meron kaming backup singer na talagang winarningan ko dahil binigay siya sa akin ng Lord. Talagang ganun na ganun ang tinatahak niyang daan. Sabi ko, sis, you have to choose. Pagka nagpakasal ka dyan, sis, mawawala ka sa Lord. Talaga. Sabi ko, this is a warning. Sabi ko sa kanya kasi sinabi na ng Lord sa akin to. Pinagdaanan ko yan, sis, alam ko yan. Iyak siya ng iyak. Hindi siya nakinig eh. Pinakasalan niya. Ngayon wala na. What? Sa ministry. And then meron pang isa na kabataan na kasama ko din dati. Sabi ko, sis, ano yan? Believer ba yan? Sabi niya, hindi nga ate. Sabi niya, "Bakit tayo dyan?" Sabi ko, basahin mo pag uwi mo ng bahay, 2 Corinthians 6:14. Mhm. Come out from among them and be separate. Come out from among them and be separate, and I will receive you. Sabi ng Lord. Dinikdik ko sa kanya yun. Di siya umiimik. And then after how many years, nakita ko siya, nagpakasal siya sa Kristiyano. Iniwan niya yung unbelieving boyfriend. Nagbunga. Pinagpala naman, di ba? Thank God, bumalik siya sa akin. Sabi niya, ate, thank you ah. Sabi niya, alam mo, talagang kailangan ko yun ng mga panahon na yun eh. Totoo pala yung sinabi ko, no? Masarap pala talaga kapag spiritually compatible kayo nung asawa mo, sabi niya. Yeah. So may mga na-warningan na hindi nakinig. May mga na-warningan na nakinig at nakikita mo yung life nila ngayon, magkaiba. Yung mga nakapangasawa ng mga believers, sobrang lalim nila sa Panginoon. Very fruitful. And they're having, yung buhay nila, there's joy, you can see God's provision, you can see God's hand. Dito sa kabila, talagang nawawala. Wala sa ministry. Yung iba talagang nag-convert pa. Sabi nila, parehas naman yan eh. Parehas lang yan. Nag-justify na. Parehas lang yan. Yung dati na stand nila, wala na silang stand. Na-compromise. Nakakalungkot kasi itong issue na to marami nang nawala sa mga kabataan na ganito ang nangyari. This is pulling many out from the Lord Jesus Christ. Mawawala ka kapatid kapag tinuloy mo yan. You Yeah. have to get out of that relationship. Kung ikaw you are in that kind of relationship, get out from it. Ngayon pa lang, habang maaga pa, habang may chance ka pa, so Yes. that you could get into the will of the Lord sa buhay mo. Mas sobrang ganda pa ng ibibigay ng Lord sa'yo. Akala mo lang yun, sa una lang masakit yan. Pero when the Lord starts pouring out His plans on you,
Grabe, worth it. Lahat ng give up mo, it's gonna be worth it. Well worth it. Ayan, sis. O, diba? Mga kabataan dyan, this is true to life. And kailangan bumalik talaga tayo sa salita ng Diyos eh. Let us not compromise our faith. Hindi big sabihin na wag nating gamitin na baka naman mahatak ko siya. Ano, yung yung Diyos, He will do His part. Pero pag paano yung partner mo, nag-decide talaga siya sa sarili niya na ayaw niya, what can you do? Yeah. Kaya nga, we must, mas maganda yung spiritual, diba? Compatible, yan nga. And, Kasi, parang sa karamihan ng nakita ko, sis, napakahirap talaga nilang hatakin eh. Majority. Nahirapan talaga. Lalo na pag mag-asawa na kayo, paano yung kids nyo? Teka, yun sila sasama. Malilito sila eh. Kay daddy ba o kay mommy? Taba ako dito sa Kristiyano o punta ako dito sa kabila. Pati mga bata, kawawa. Hindi nila alam kanino sila sasama, kung kay nanay ba o kay tatay. Di ba napakaganda kapag pupunta kayong church, magkasama kayo. Kasama niyo yung mga kids nyo. Diba? Look into that na, Panginoon, gusto ko rin po ng ganun, Lord. Naway mangyari yun sa akin. Kasi, wag mong ipilit, Brad. Sis, alam ko maganda siya, alam ko gwapo siya. no. Alam ko maganda siya. Alam ko talagang para siyang anghel na bumaba sa lupa. Ay. At mahal na mahal ka niya, nandun na tayo. Pero walang hihigit sa pagmamahal ng Lord sa'yo. Amen. At dapat mas mahal niya talaga si Lord. Balitaan mo na kami. How's your life with Pastor Phil and how's your ministry nowadays? Praise God. Ngayon, nag-i-enjoy kami ni Pastor Fillmore na nag-a-assist sa parents ko kasi sila yung senior pastors dito sa Royal Priesthood in Christ Ministries Incorporated. Si Pastor Fillmore, siya yung usually sa preaching, sa shepherding, Bible studies. Pero ako kasi ang ministry ko talaga sa music. So musical director ako, and then I play the keyboards. I could play the drums and also the guitars. Yan, bass pero hindi ko masyadong gamay. Pero worship leading din. So worship leading din ako. And then basta anything about music. Kasi yun nga, na-foster ako ng Lord doon sa music early on. Bata pa lang ako. Mahilig na ako sa music. And children's ministry, na-handle ko ng children's, together with my sister, yung pinakabata naming kapatid. Mahilig sa bata yun eh. And then, ano pa ba ang iba? Feeding ministries. Nakipiding kami sa mga children. May mga parang adopted communities kami dito sa amin, sa may release ng tren. May din kami yung old na release ng tren. May mga nakatira doon na mga kids. So yun yung mga binibigyan namin tuwing may magbibigay, magdo-donate, mga damit, mga pagkain sa kanila, lalo na pagka sa December, tuntua yung mga kids. And then sa elderly, yung mga elderlies din, pinupuntahan namin sila. Meron kaming home for the elderly dito na nasa Bulinaw eh. And next, sana, hopefully, pipipray ko yung orphanage kasi yun yung nilalagay ng Lord's heart ko. Magtitingin kami ng pwede namin puntahan na mga orphanages. Kawawa naman, mga kids, wala silang mga magulang. Sila yung mga gusto naming ma-reach out. And challenges. May mga challenges ba sa marriage? Meron din, pero not so much. Smooth eh. Smooth lang eh. Dahil hindi kami yung mahilig magtalo. Bigayan kami ni Pastor Fillmore eh. Hindi naman siya mahilig din na sa issues. And ako rin, ganun din. So, sa lang kami, smooth. Talaga. And then when we have troubles, we always bring it to the Lord. We pray together, di ka pray tayo. Kasi pag-pray natin yung ganito, pag-pray natin yung ganyan.
usually mga troubles galing sa labas eh. Or sa mga members, ganun. Pag may mga members na gustong mapag-pray, na ipag-pray namin together. So may kasama na ako nananalangin ngayon, hindi na lang ako mag-isa, di ba? Ang sarap naman ng gano'n. Goal niyo yun, mga kabataan niyo, may kasama kayong nagpe-pray, sabay kayo nagpe-pray. Pag tumaas ka ng kamay, mas mataas yung taas ng kamay niya ay pa sa'yo. Talagang Ah, Bible study tayo. Hatak ka niya. What else? Nag-enjoy kami sa ministry talaga. Ito yung main thrust ng lahat ng energy namin, lahat ng lakas namin. And this is the reason that we wake up each morning na, Lord, whatever your will is today, sige, gawin natin. Bring it on. Ito yung pinaka-importante ngayon sa namin, goal namin everyday. Yung mga ginagawa namin na kasi may canteen kami sis Mm. nag-ooperate din kami ng canteen. Yung mga ginagawa namin na canteen, para lang may, for daily provision lang pagkain. Pero after ng canteen, may isip na naman namin yung ministry. Ministry. After ng tutoring, ministry. Kasi papunta kami sa full-time ministry. Gusto namin i-prepare yung aming sarili para sa full-time ministry na napakasarap mag-serve sa Lord. Let's I mean, go. this, Men. yes, true. Ito yung ito yung pinaka-fulfillment ng buhay namin. Wala nang iba eh. Everything will go down the drain. Lahat ng temporary kasi lahat eh. Minsan pinapaalala sa akin ng kaaway yung mga what I had before. You used to have that. You could have these things. Yeah. Pero parang, Lord, what profits a man if he gains the whole world and yet loses his soul? Diba? Kahit na ano pang ibigay sa akin ng kaaway ng mundo, sa inyo na lang po. Dito na lang po ako sa Lord, kahit kumain ako ng kangkong araw-araw. Which is, thank God naman, at meron naman laging karne. So, hindi kami pinapabayaan ng Lord. Nakita ko yung provision ng nasa ministry. Hindi ka magugutom sa pangangalaga ng Panginoon. Hindi ka, He will give you yung contentment. Kasi dati, madami akong gusto eh. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, dami kong goals, dami kong gusto marating. Sasanay siguro akong laging nag-a-achieve ng something. Pero ngayon, ito na yun eh. I'm very content with the Lord. Pero content in a sense na I'm willing to grow with Him. But I'm just content just to be with Him and walk with Him. Masayang maglakad sa will ng Panginoon. And ayoko nang bumalik. Kahit ano pang yaman ng ilapag sa harap ko, mas pipiliin ko nasa presence ng Lord. Amen. Nakaka-bless. Salamat. Celebration Thank you so much. Thank you po. Hindi talaga natin mako-compare yung plan natin versus sa plan ng Diyos. It Amen. took you 13 years 13 years. in the Tigas ang wilderness. ulo. But in God's hand, in God's plan, God's timing, it just took 3 months and 1 year. Amen. Amen. So, natutunan ko na as a young adult, as single. So natutunan ko it doesn't, hindi basehan yung years ng tagal for in the relationship na talagang siya na nga ba. Pero when I let God let God to write our love story, it won't take long years. Yeah. Pagkalooban ng Diyos, talagang mangyayari. And hindi na kailangan, yun nga salamat kasi hindi na kailangan mag-base sa feelings. Feelings will later add on. But yun nga because of yung pinagtagpo kayo dahil based doon sa spiritual capacity na meron kayo. And very powerful ang ministry ninyo. And salamat sis. Na nakaka-bless yung sharing mo. And I hope mga kaabangers na bless kayo, especially mga youth na nanonood. Matuto talaga tayo sa mga naging guest natin. And
ito na yung shortcut for us to not to, dumaan pa dun sa wilderness stage. But let us Mm. go on na sa promised land ng Diyos. At dahil Yes. dyan, sis Rachel, merong tayong surprise video message Oh, mula wow. sa taong mga, na kasama mo, nagmamahal sa'yo. Oh, wow. Let us watch this. Hi, Sis Rachel. I just want to thank you for your life. Thank you dahil ikaw ang isa sa aming leader sa church. Maraming salamat sa mga encouragements and sa prayers and for teaching us the words of the Lord. Thank you dahil sineshare mo rin yung mga natututunan mo and sinare mo rin sa akin yung life testimony mo. And I am so blessed and I'm so grateful that I am one of your friend. And maraming salamat din sa mga prayers and for the encouragements that you are giving to us upang mas lalong manampalataya at mas lalong sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Dalangin ko na ikaw ay patuloy na pagpalain ng Panginoong Diyos at patuloy na ingatan at patuloy na gamitin para sa kanyang kalwalhatian. Maraming salamat, sis. God bless you and we love you. Sige po. Nice. Thank you. Sino po siya, sis? Ano po masasabi niyo? Sister Algris. We've known each other since elementary years. Elementary classmate ko siya. Nagulat ako, born again na siya eh. Na-born again siya sa Israel. Praise God. Yeah, so bumalik siya dito ngayon. Kasama ko siya ngayon dito sa ministry, sa church. Sa That's Ministry, si Sister Algris. Sige, sis. Thank you so much. Maraming salamat. Baka pwede mo kaming bigyan ng encouraging words sa lahat na nanonood. Just in 5 minutes sa get out to get in. And yun po. Amen. So you have to, yung get out to get in, you have to get out from the land of Egypt. From the land that's holding you in slavery. Yes, ikaw ay nandyan at hawak ka ng kaaway dyan, but you need to decide to get out. At di ba nung mga Israelites, nag-call out sila sa Lord dahil sa kahirapan nila doon sa slavery na yon. Narinig sila ng Lord, pinakinggan sila. So the Lord helped them to get out from that place. And nung umalis sila sa place na yun, nagsimula silang lumakad sa presensya ng Panginoon. They did not walk alone in the wilderness. The Lord their God was with them. You have to get out in order to get in to the presence of the Lord. And as you walk through that wilderness, yung transition stage, kasi mahirap ang transition stage eh. Yung walk mo sa desert, nandun pa yung pain, nandun pa yung hurt, nandun pa yung flashbacks. May mga chances na minsan lumilingon ka pa eh. Katulad ng mga Israelita during that time, di ba sabi na, remember the meat that we had nung nasa Egypt tayo, lahat ng gusto nating kainin, nandoon, pinapakain tayo. Minsan magkakaroon ka ng flashbacks na gusto mong bumalik doon sa land of slavery. But don't do that. Because since you already got out, keep walking with the Lord. And the Lord will ultimately lead you to the promised land. Okay, He will get you in to the promised land. Get out of your slavery, walk in the wilderness with the Lord, and He will get you in to the promised land. Kasi walang mangyayari, sis Brad, kung magstay ka dyan sa land of slavery. Hindi ka makakaalis dyan. You will die in slavery. Kailangan mong makawala. And now, the Lord has shown me that He has set me free, and He could do that for you. If He did it for me, marami na tayo, marami na kaming sinet free ng Panginoon sa ganyan. Hindi imposible. Hindi ka nag-iisa, sis, Brad. Sabi nga sa word ng Lord, huwag kang mag-isip that something strange is happening to you dahil marami sa body of Christ nakaka-experience the same. And kung napagtagumpayan namin because of the Lord, mapagtatagumpayan niyo rin po yan. We're the same people, you know? And we have the same God who is able to get us out in order to get us into His promises.
Amen. So marami po salamat. I'm really privileged and natutuwa ako kasi I got this chance to share to the people out there. And natutuwa ako kasi I'm sure may mga kabataan dito or may mga young people na going through the same stages. And may reason kung bakit narinig mo tong talk na ito ngayon. And I'll be encouraging you to walk in the Lord's will. Kaya yan. Kaya mong desisyonan yan, sis Brad. Sa una lang yan, mahirap. And I'm telling you, the decision that you will make today will determine your future. How many years of your life are you willing to spend in that slavery? Wag na. Sayangin yung buhay mo dyan. Get out from it so that you could get in to the will of the Lord. Amen. Thank you po. Thank you po. Amen. Salamat, Sis Rachel. Thank you so much. Can you lead us to pray for the Sige. Lord? Amen. Tayo po ay manalangin. Let's pray to the Lord. Father God, in Jesus' name we come to you. And we're just grateful, Panginoon, because you are gracious to us. You are kind to us. We are grateful because your mercies are new every morning. Panginoon, sinabi mo sa inyong salita that if we confess our sins, you are faithful and you are just to forgive us from all of our sins and purify us from all unrighteousness. Kung kaya sa hapon na ito, Panginoon, ano man ang karumihan, ano man ang nagawa namin against you, ano mang pagsuway, Panginoon, paulit-ulit man ito o di sinasadya, dalangin namin, linisin mo po ang aming mga puso. Cleanse us by the blood of our Lord Jesus Christ. Forgive us, Father, and continue to mold us, sanctify us, O God. May your Holy Spirit transform us every day. Father, we thank you for your forgiveness, and we just ask, Panginoon, to help us to walk in your will. Help us, Panginoon, na kung sino man sa amin, Panginoon, sa hapon na ito, ang nasa talikala ng kaaway, Panginoon, tulungan mo silang makawala. In the name of Jesus Christ, I declare freedom in the life of this brother, in the life of this sister, that you would break the bondage loose in Jesus' name, that you would release them from that land of slavery, release their chains, oh God, break the chains, break the shackles of their feet. And Lord God, I pray right now, we pray for them, that Lord, sila ilalakad sa inyong katuwiran, that they will walk in your will, give them the courage, Panginoon, to do it. And Father, we pray na sila ay palakarin mo sa inyong presensya, that you feel your presence, oh God, as they pray later in their homes, as they pray to you alone. Lord God, I pray that you would envelop them with your presence and let them just know that you are there with them to walk them through that wilderness so that they could walk towards your will into that promised land that you have so prepared for them lovingly. Na Panginoon, iparealize mo na ikaw ay may piniprepare para sa kanila, na napakagandang future, for you have said in your word, I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope, and plans to give you a future. Lord God, I pray, Father, that your words will just sink deep into their hearts like a double-edged sword. Amen. Na ito, Panginoon, ay mag-cause ng desisyon na gusto mo para sa kanilang mga buhay. That after this, Panginoon, they will never be the same again. In the name of Jesus Christ, we pray for the lives of these people, O God. Lord. Don't let them go, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw humawak sa kanilang mga buhay. Lord God, dalangin ko na ikaw ang mag-fill sa kanila ng peace and joy na nanggagaling sa inyo. Whoever feeling anxiety, depression, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, the comfort of your Holy Spirit, the encouragement, as you have said in your word, Lord, na do not be anxious in anything, but in everything with prayer and petition, present your requests unto God. And dalangin namin, Panginoon, that your peace will be upon their hearts, O God. Dalangin namin, Father, na lahat po kami na narito ngayon, your covering and your protection will be upon us and upon our families. That, Father, we pray your favor to be upon us. Look upon us, O Lord, and may we see your face. As we seek your face, Lord, may we find you. And Father, we pray that fill our lives, Lord, with your purpose.
with the mission that you want us to do, Panginoon. And we pray that whatever you want us to do, we will obey in the name of Jesus Christ. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus at sa tulong at gabay ng inyong Santong Espiritu. Amen. Amen. Thank you. Thank you po, Sis Maria. Rachel, and salamat mga ka-abangers sa pakikinig sa atin until the end. And bukas ulit, magkikita-kita ulit tayo. Ready your heart, ready your spirit to receive more from God, and let us learn and study together. Muli, ito ang Real Life Talk segment. Sabi nga, pinagpala tayo upang maging pagpapala sa marami. Kaya bukas, huwag kakalimutan mag-invite, mag-tag ng ating mga friends nang sila man din ay maabot ng salita ng Diyos. Maraming salamat po again. This is Tria, at magandang hapon po sa inyong lahat, and goodbye!